Ang nakaraan sa kwento ng pagmamahalan ni Diane at Simon. Simula nang iwan siya ni Simon nang walang paalam, ay hindi na inalam pa ni Diane ang nangyari dito at hindi rin naman siya kinamusta lang nito. Lumipas ang 2 taon na wala siyang balita dito dahil na rin sa iniiwasan siya nito. Nagkaroon na rin siya ng panibagong nobyo sa katauhan ni Keaton Gray, isang kababata na nakita niya muli nang bumiyahe siya papuntang France. Isang gabi sa pagtitipon na pinuntahan ng bagong magkasintahan ay nakita niya ulit si Simon. Gusto sana niyang kamuhian pero nanaigang pagmamahal na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin sa puso ng dalaga. Ipiniliwanag nito ang dahilan kung bakit siya nito iniwan at dahil mahal niya ito ay naniwala siya dito. Narito na po ang ikalimang yugto ng ating kwento. Sana po ay subaybayan ninyo hanggang dulo at huwag kalilimutang mag-subscribe. Lumipas ang mga araw at bakas na bakas pa rin ang ibang sigla ni Diane. Magana lagi siyang nagtatrabaho. Katunayan ay ilang parangal na rin ang nakuha ng kumpanya dahil sa pamumuno niya. Kahit ang mga magulang niya ay napapahanga niya sa lahat ng nakukuha ang tagumpay ng kumpanya. Patuloy pa rin naging maayos ang takbo ng relasyon nila ni Keaton kahit paminsan-minsan ay napapansin niyang hindi ito kumbinsidong tapos na sila ni Simon. Paano kasi ay dahil palibasa ay malapit sa papa niya, si Simon ay regular itong nakakasama ng ama sa paglalaro ng golf tuwing Sabado. Napag-alaman din niya na ang totoo ay alam ng mga ito ang totoong dahilan kung bakit siya iniwan ni Simon. Noon 2 taon na ang nakararaan pero mas pinili ng mga itong itago din yun sa kanya sa kahilingan ng binata dahil alam nilang susuungin niya ang panganib. Huwag lang malayo kay Simon sakaling nalaman niya ang totoo noon. Kasalukuyang nasa opisina si Diane na magpasabi ang mga magulang na sasabay ang mga ito sa tanghalian. Diane anak, napag-usapan namin ng mami mo na mas mabuting ihar ulit natin ang ahensya ni Simon para sa mga malalaking background check ng deals ng kumpanya natin. Unang hirit ng papa ni Diane sa halos nabilaukan na dalaga. Hindi niya halos ma-imagine na kukunin nila ulit ang serbisyo ng roll-on agency dahil hindi lang sa naiilang pa rin siyang malapit kay Simon pero ang ibig sabihin lang ay mas madalas niya ulit itong makakasama dahil siya ang kumahawak ng background check ng deals ng kumpanya. Pero pa, hindi ba masasaktan naman natin si Keaton? Alam ng papa niya na pareho ang linya ng trabaho ni Simon kay Keaton. Isa rin itong may-ari ng private investigator sa bansa. Ang kaibahan lang ay nagsisimula pa lang ito at hindi katulad ng roll-on agency na subok at marami ng kliyente. Pero masipag si Keaton, alam niya ang kaya nitong paluguin ang kumpanya nito. But I want the best for the company and for my only treasure. Maintindihan naman siguro yun ni Keaton dahil businessman din naman siya and dahil ang sabi niya mahal ka niya kaya dapat wala sa kanyang problema yun. It's just a business. Dagdag pa ng matanda na parang hindi maitago ang iyamot sa kasintahan. Hindi kasi lingid sa kanya na hindi nagugustuhan ng mga magulang niya ang pagiging demanding ng nobyo. Kaya nakukumpara nila ang binata kay Simon. May mga pagkakataon pa nga na parang hayagang sinasabi ng mga ito sa kanya na putulin niya ang relasyon niya kay Keaton. Wala na rin nagawa si Diane sa kagustuhan ng papa niya. Tama rin naman niya ito. Kailangan ng kumpanya nila ng the best agency. After all, it's strictly business lang naman. And you don't care to tell me first. Parang sasabog na pula ng mukha na bigkas ni Keaton nang ibalita niyang ang ahensya na ulit ni Simon ang hahawak sa lahat ng background check para sa Villapuentejo Group of Companies. Pakaramdam niya ay kaya nitong pigain ng basong hawak nito kung hindi lang ito nagtitimpi. Keaton, hindi naman yun personal eh.
It's business. Pag-alo niya sa binata. No, Dayan, halatang halata namang mahal na mahal mo pa rin ang lalaking iyon. Kaya ginagawa mong dahilan ng kumpanya para makasama siya ulit. Nalilisik ang mata na bigkas nito. Stop it, Keaton. Hindi ka na nakakatuwa. Parang may iyak na banta ng dalaga. Anong karapatan niyang pagdudahan siya ng gano'n ni Keaton? Samantalang ginagawa niya ang lahat para hindi makasama si Simon kahit aaminin niyang hirap na hirap siya. Para namang natauhan si Keaton at bigla nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Oh, I'm sorry, Dayan. Nadala lang ako ng emosyon ko. Paghingi ng paumanhin nito habang akmang yayakapin siya nito. Ganun naman kasi si Keaton. Gagawa ng pag-aawayan tapos hihingi ng paumanhin na akala mo ay okay lang ang lahat. It's okay. Marami pa rin akong gagawin. Mauna ka na. Hindi diretsahang pagtataboy niya sa nobyo habang umiiwas sa yakap nito. Nahulaan naman ito ng binata at agad ay bumalik ang inis na ekspresyon nito. Pero napilitan na ring lumabas dahil pumasok na si Aldous sa office ni Diana. Itong si Aldous laging maaasahan. Bulong ni Diane sa sarili. Na mga sumunod na araw ay mas malimit na niyang makita at makatrabaho si Simon. Lalo na ngayon na may malaking deal sila na gustong ipasok sa kumpanya. At kahit naiilang siya sa presensya nito ay nagpapasalamat siya na kahit kailan ay ito ay hindi nagtangkang pag-usapan ng nakaraan. You look beautiful, Diana, as always. Masayang bati ni Simon. Sabay abot ng mainit na kape. Ganon kasi ang binata kapag alam lang nito na makakatrabaho niya si Diana ay lagi itong dumadaan muna sa paborito niyang coffee shop para ibili siya ng kape. Pakaramdam ni Diana ay nag-aapoy ang mukha niya sa pula. Bakit apektado pa rin siya sa presensya at papuri nito? Saway ni Diane sa sarili. Ikaw rin, Simon. Sagot naman ng dalaga na alam niyang ikinatuwa nito. Kahit naiilang siyang kasama ang binata ay lagi niyang nahuhuli ang sarili na masayang humahalakak sa mga jokes nito. At namiss niya talaga ang mga corny nitong jokes at paminsan-minsan ay hindi niya pa rin mapigilang hindi mapatitig sa mukha ng binata. Ang mapupula nitong labi, alam niyang nahuhuli siya minsan ni Simon kaya pinilit niyang mag-concentrate sa trabaho. Maagang natapos ang araw na iyon. Nang paalis na si Simon ay naalala niyang kaarawan nito bukas. Advance happy birthday, Simon. Anong plano mo bukas? Painusenteng tanong ng dalaga. Salamat, Diane. Yun na nga sana ang sasabihin ko sa iyo eh. Iimbitahan sana kita sa birthday dinner ko bukas. And don't worry, papunta din dun sina mami at daddy at ilang kaibigan pati na rin ang mga magulang mo. Agad na sabi nito nang makitang parang tatanggi siya sa imbitasyon nito. And it will be sa Paul's house, siguro time na rin na bumisita ka ulit dun. Tudyo pa nito habang cute na naghihintay ng isasagot niya. Tama naman si Simon. Buhat nang iniwan siya nito ng 2 taon na nakaraan ay hindi na niya pinupuntahan pa ang Paul's house. Kahit niya ngayon ay nasasaktan pa rin siya kapag naaalala ito. Bigla namang siyang naawa dito. Pero bigla niyang naisip si Keaton. Hindi ito matutuwa pag nalaman na magiging kasalo niya sa dinner si Simon. Pero birthday dinner naman iyon. Kastigo ni Diane sa sarili. At saka hindi naman niya solong magdi-dinner kasama ito. Okay, Simon, I'll be there. Sagot ni Diane dahil parang ayaw niyang madismaya ito. Thank you, Diane. Parang batang bigkas ng binata. Namimiss niya ang mga ganitong gawain ni Simon. Cute lang. Kahit isa ito sa may-ari ng napaka-successful na private agent. Maraming tao sa Paul's house nang makarating siya. Sinadya niyang huwag pumunta ng maaga kahit pinipilit siyang isabay ng mga magulang niya. Nagdahilan na lang siya na marami pang gagawin. Pero ang totoo ay ayaw niya lang makasalamuha ng matagal si Simon at ang mga taong parte ng buhay nila nung masaya pa silang bilang magkasintahan.
Thank you for coming, my Dayan. Biglang yakap ni Simon sa kanya. Napaatras naman si Dayan. Hindi pa rin talaga mawala sa kanya ang kuryenteng hatid ng mga yakap nito at gusto niya sanang tugunin ang mahigpit na yakap nito sa kanya, pero bigla nag-flashback sa isip niya ang nobyong si Kiton. Come here and let's eat. I'm sure you're hungry. Baliwalang sabi ni Simon na parang sinadyang kunin ang atensyon niya. Marami pa silang napagkwentuhan at nagpapasalamat siya kay Simon na napakaingat nito. Huwag balikan ang nakaraan para hindi masira ang gabing yun. Nagugulat na lang siya sa sarili na parang tumatawa siya sa mga jokes nito. Namiss niya talaga ang company ng dating nobyo. Napansin na lang ni Diana sila na lang palang dalawa sa Paul's house. Nagsiuwian na ang mga bisita ni Simon, pati ang mga magulang niya. I'll just go to the powder room and then siguro uuwi na rin ako, Simon. Medyo gabi na. Nakita niyang parang gusto pa sana siyang pigilan nito, kaya agad na siyang tumalikod. Natatakot siya na baka pag humiling ito, wag siyang umalis ay hindi siya makatanggi. Paalis na si Diana ng powder room nang may marinig siyang malakas na kalabog. Kasunod nun ay nakita niyang nakahundusay si Simon at duguan. Run, Diana! Run! Sabi nito habang hirap na hirap sa pagsasalita. Parang nais nitong gumapang papunta sa kanya, pero dahil duguhan ito ay halatang nasaktan ng sobra. You have nowhere to go, princess. Nakangising sabi ng lalaking kilalang kilala niya. Sanchez? Ikaw na naman? Anong ginawa mo kay Simon? Nangangatal na sabi ni Diana. Kailan mo ba kami titigilan, Sanchez? Matapang na tanong ng dalaga. Kapag nakuha ko na ang kayamanan ninyo, senyorita. Bagyang hinawakan ng matanda ang baba niya kaya marahas niya itong tinanggal. Hindi ka pa ba nakukontento sa kayamanan mo, Sanchez? Totoo nga sabi nila. Puno ka nga talaga ng kasakiman. Para namang mas lalong nasiyahan ito sa pagpapakita niya ng galit. Alam niyo na ang gagawin kay Simon. Utos nito sa mga malalaking lalaki na nakapaligid sa binata. Pinili niyang magpumiglas habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Simon. Kitang-kita niya na paulit-ulit at salitang sinasaktan ng mga tauhan ni Sanchez ang binata hanggang may ipinaamoy sa kanya ang lalaki na nakahawak sa kanya at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Anong mangyayari sa ating bida? Sana po ay ating subaybayan pa rin ang susunod na kabanata. Ito ang kwento ng buhay at iba pa na nagsasabing ikaw ang bida ng iyong buhay. Peace out.